napakasaya at exciting na gabi para sa inyong lahat. Good evening sa lahat ng ating mga friends and followers. Kumanda na kayong matuwa at mamangha ngayon dito sa pinaka-in na show this 2013. Ito ang iConnect! Yeah, kung saan lahat ng latest masasagap mo. Fresh na fresh yung mga trending na balita. at ilalike mo ang bawat oras dahil kayo ang bida rito. Hello, everyone. What's up? Napakasaya Another talaga. Monday night. Yes. Wow, guys. Parang sobrang show ng 2013, no? Oh, ang ganda ng pasok. Ang saya. Talaga? Positive vibes kayo? Yes, syempre. GG 2013. Feeling ko mas magiging productive talaga yung taon na to para sa akin. Para sa'yo lang. Sige, sa'yo lang. Syempre lang. Okay din. Syempre, alalahanin natin yung sinabi ni Miss Stargazer, diba? Dapat if you want positivity in your life, dapat mag-emit ka ng positivity and chill ka lang lagi dapat. So, chill lang ang buhay. Dahil kahit ano pa man ang ipinagdaraanan natin ngayon at pagdaraanan pa, sigurado namang maraming tutulong sa atin, di ba? Yes. Kaya mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan ngayon. Siyempre, puro good news lang. Good vibes lang. Ang pinakabago at tech na applications at projects dito sa bansa. Ibabagita namin sa inyo. Pero bago yan, syempre, basahin muna natin ang mga tweets ng ating mga kababayan sa ating social media accounts. Okay, ako first. Mula sa ating Twitter account, sabi ni Princelyn Bonga, Happy New Year po sa inyo. Sana magtagal pa ang PTV iConnect. Sana nga. Sana Happy New Year din sa'yo. Tweet naman ni iMadge. Dati ayoko lagi ng Monday kasi nakakatamad and nakakabitin ang weekends. Pero simula nung mapanood ko ang PTV iConnect, Tuesday pa lang gusto ko na mag-Monday ulit. Wow! Yay! That's cool. Salamat sa'yo! It's your Monday habit. Wala naman sa ating Facebook account, post ni Francis Joy Balbuco Reyes. Congratulations PTV iConnect family. Pa-fun sign naman ang 4-year-old son ko na si Rai Hayden. He super likes your show. What's up, Hayden? Old fan tayo. Alright. Okay, dagdag pa ni James Semper. Good show. Ganda ng mga episodes. Sana tumagal pa kayo. Nagkaroon ng Monday hobby. More power. Monday hobby na, Monday habit pa. Isang masayang message naman ang sinabi ni Madge, ang Miss Sola Garcia, ang cute naman ni Abra. Lagi po yung nanonood ng iConnect. Tag-greet naman po sa show sa next episode nyo sila Mean Garcia, Honey, Mary Chris, Edwin Ferrer. At ang gwapo po ni Kuya Pao, sabi ni Edwin. Next, more power to your show and God bless. We love you, Abra, and of course you, Kuya Pao. Yan o, and wait lang Edwin Ferrer. Lalaki ito, Kuya. Ibig sabihin, talagang... Yes, ibig sabihin, lalaki Ako naman kay Jennifer Ugas. Wow, trending, grabe. Ang ganda ng PTV. Marami ako natututunan. Keep it up, guys. Idol ko nandyan. Like ko to, promise, watch ko to every Monday. God bless. God bless din. Maraming salamat. Okay, isang photo naman ang tinag ni Rubelen Serrano. Ang nakalagay sa kanyang photo, mabuhay po kayo, Connect. Thank you. Thank you. Grabe guys. Unang buwan pa lang ng taon punong-puno na tayo ng comments, posts at tweets mula sa ating mga kaibigan. Kaya mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ang pagsali sa aming usapan. Buksan lang ang aming website na www.iconnect.ptv.ph. And i-like din po ang aming Facebook page na facebook.com/PTViConnect. At sundan na rin kami sa Twitter, please. Twitter.com/PTViConnect. Ayan mga friends and followers, huwag mo magpahuli. Guys, wait. Ano kaya ang in ngayon 2013 talaga? In ngayon maging paos. Paus ka ba? Oo. Parang swimming voice Talaga? Raspy. Raspy pa rin. Hindi ko alam. Pero huwag tayo mag-alala dahil malalaman natin yan ngayon na. Kaya mga kaibigan, narito na ang mga trends ngayong 2013. Watch this. 2013 will be very exciting. Kung natin 2013 yung maglalaban-laban dyan yung mga telepono, powered by iOS, ito yung sa Apple, powered by Android, ito yung sa Google, tapos powered by Windows 8, ito yung sa Microsoft. Nakikita natin na yung mga gamit na tinatawag natin phone and tablet or phablet, it will continue to prosper itong 2013. Most of the phones na makikita natin ngayon will support LTE or long-term television. Ito yung tinatawag natin
S3. Expect natin itong 2013 lalabas yung S3 Mini. Sa mga iPhone lovers dyan, you can expect a new iPhone 5S or 6. Isang pinakamalaking changes sa iPhone na makikita natin, Apple will shy away from the black and white color. They will release more colors, and ang unang dalawang kulay na magiging available sa iPhone will be red and yellow. Tutuloy pa rin yung mga tablets, no? Nakita natin yan nung 2012, dadami yan itong 2013. So, yung mga Android-powered na tablets, makikita natin yan ang dami sa 2013. Yung pinaka-latest nilang version, ang tawag nila dito would be Keyline Pi. No? So, Android Keyline Pi. Yun ang susunod sa Jelly Bean. As far as notebook is concerned, we'll still continue to see yung mga ultrabooks natin, yung mga maninipis. So, this will keep on becoming thinner and thinner, and become lighter and lighter, pero without sacrificing yung power. No? Kasi din yung mga hybrid na tinatawag, no? Wherein yun nga, yung notebook siya, tapos pwedeng hiwalay. Natanggal mo yung screen, no? Para maging tablet siya, tapos pwedeng may kabit ulit, notebook na siya ulit. No? So, advice lang po natin sa ating mga manonood, siyempre masarap po magkaroon ng mga bagong technology, ng mga gadgets, no? Siyempre, pang forma, paggamit sa trabaho, sa bahay, pang entertainment. Pero parati natin, pag wala kang problema sa budget, marami kang pera, sige, bilhin mo lahat ng gusto mo. No? Kung anong bago, bilhin mo. Pero kung may problema po tayo sa budget, no? Medyo pinag-iipunan natin to, ang parati natin sinasabi, bilhin nyo lang po yung kailangan nyo at hindi po yung gusto nyo. Buy only what you need and not what you want. Welcome back to iConnect. Guys, ang dami na palang bago ngayon when it comes to gadgets and new apps, no? Ganyan talaga yung mga bagay-bagay ngayon, lalo na at may social media. Hindi na nga natin pigilan yan mga kababayan, kaya naman alamin na natin ngayon kung ano ang mga tumitrending na photos, videos, and tweets ngayong linggo. Simulan ko na. Ang ating photo of the week ay dalawa. Ang una ay kuha mula sa awarding ng The Outstanding Young Men of 2012. Ilan sa mga awardees na to ay si Apple Yap, Chiefy Kaligdong ng Ascos, at ang reporter na si Jiggy Manikad. Ang ikalawa naman na photo of the week natin ay ang kuha ni MMDA Traffic Head Attorney Eve Gonzalez sa MacArthur Bridge. Ito po ay ang posisyon ng Poong Nazareno last January 9 at kuha nito yung milyon-milyong deboto na sumama dito. Oh, grabe. Nakita mo yun? Grabe, no? Parang gumagano yung crowd. Binato ko nga yung good morning tawag ko hanggang ngayon, hindi pa rin Bakit nakita mo ako doon? Oh, bro! Nagsisurf? Ang ating video of the week naman ay dalawa rin. Ang una ay ang video ni Mikey Bustos na may pamagat na Oppo Pinoy Style. Ito ay ang Filipino version ng sikat na Korean song na Gangnam Style na naglalarawan sa Pinoy traits and traditions. Nakakatawa talaga yung video niyan, lalo na yung sinaling ni tenor at saka pala. Nako, samantala, ang ating second video of the week ay may pamagat na The Philippines Moves Forward. Ito ay ginawa ng Asia Business Channel. Galing, di ba? Nice. Third bilang isang pakilala sa lumalagong ekonomiya ng ating bansa. Very cool, no? Grabe yung economy natin. Binanggit din dito sa 23-minute video na hindi magtatagal ay mapapabilang na ang Pilipinas sa mga tiger economies ng buong Asia. Ayan, so dapat full positive lang lagi. Kaya go, 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 Pinas! At Yes! para naman sa ating tweet list, ang mga tweet na tumitrending this week ay may kinalaman sa showbiz, weather, at mananampalataya. Ay galing kay Sarah Labati. Ito ay tungkol sa issue ng kanyang kontrata sa kanyang mother network. Sabi niya, this is what I get. I am not treated well and I haven't been treated well. In layman's terms, I'm treated like I'm treated like shocked? keep it positive this time. Yeah, parang lahat nadadaan sa maayos na usapan. Ayon naman sa talent manager niya na si Annabel Rama, Miss Annabel Rama, ayaw kong makialam sa gulong yan. Every time na may gulo sa GMA7, palagi na lang akong isinasangkot, palagi na lang akong kontrabida. So, Tungkol naman sa repeat ng concert niya, ang tweet ni Jean Velasquez at Ogie Alcacid. sabi nga ng Asian Songbird, salamat sa lahat ng nanood ng Silver 2. Yay! Natapos na rin. Pwede nang lumafang lola nyo. Kaya lafang na tayo.
Congratulations sa inyong successful concert. Nag-tweet naman si Augie Alcacid bago ang concert. Sabi niya, I can't seem to contain my excitement concert. Proud of you, Juan. To God be the glory. Isang impormasyon naman ang shinare ni Joseph Ubalde tungkol sa panahon. Tweet niya, this evil weather is brought to you by the northeast monsoon or the Amihan. This will prevail till Valentine's Day. Wow, wala na. Mukhang madaming mag-iimo pag Valentine's. Pag-amihan naman na, hindi nga yan yung season natin. Matalat yung season natin. Anyway, pagdating sa weather, ano yung ginagawa lagi ako Anyway, tweet naman tungkol sa fiesta ng Nazareno ang ibinahagi ni Cheska Litton. Ayon sa kanya, if you really must be at the Black Nazarene, please keep yourself safe. God knows you love Him. Yes. Kaleng-kaleng. Isang quote naman mula kay Socrates ang sabi ni Attorney Karen Olivia Jimeno, our prayers should be for blessings in general, for God knows best what's good for us. Ayun mga kababayan, para mas maging in ngayong 2013, bisitahin Yep, yan po ay sa pamamagitan ng ating website na www.iconnect.ptv.ph. Huwag niyo rin pong kalimutan, buksan ang aming Facebook page na facebook.com/ptviConnect and follow us on Twitter na twitter.com/ptviConnect. at sulitin naman natin ang first ever National Digital Arts Awards dito sa bansa. Ito ang pagkakang contest para sa digital media. Yes, it sees from PTR. Globaltronics, we started siguro around 9 years ago. We're in the digital out-of-home industry, so we have digital billboards, LEDs. So we thought of the first National Digital Arts Awards. The main idea is really to gather young digital artists and help the industry grow. The Filipinos are known for their creativity. Why not push for that? That's why the theme is like Fast Forward Pilipinas. We want to encourage young people to take on jobs. A big percentage is now going into animation, digital arts, and in the future, that will even grow. So if we encourage young people to start doing digital art, we know for a fact that in the next few years, we can become the digital art hub of Asia. Since Globaltronics is an advertising company, so we thought na it would be more appropriate kung advertising din yung i-create nila. We have the registration kit online. The contestants could download it at facebook.com/globaltronicsinc. The registration kit contains everything from the mechanics to the registration form to everything you need to join this competition. And you could join as a student or amateur or as a professional. You create, for motion graphics, you create a 1-minute ad. For the third category, you create an A3 size poster. When you're chosen to be the top 10, your videos work will be published online on our Facebook page. And you can invite your friends to like it or vote for it. It would have a great impact on their career because this is not just any competition na parang localized lang sa isang city lang. This is a nationwide competition. I'd like to invite everyone to join the National Digital Arts Awards. This is the biggest and most awarding competition for digital arts. We'd also like to ask that support sponsors coming from the corporations, the private sector, to support this contest. This is the time that we can give back to our country. We are saying that this is Fast Forward Pilipinas. Tulungan po natin ang ating bayan sa pamamagitan ng Globaltronics, sa pamamagitan ng First National Digital Arts Awards na sumulong. We can be the digital art hub of Asia, and that means everybody benefits. At nagbabalik po tayo dito sa iConnect. Taon-taon, maraming tao ang nagpupunta sa Quiapo, Manila. Yes, yan ay upang tuparin ang kanilang panata para sa mahal na poong Nazareno. Last Wednesday, nakiisa ang ating reporter ng bayan sa milyong deboto na pumunta doon sa Quiapo Church. Kaya reporter ng bayan, pasok!
Nandito ako ngayon sa Luneta upang saksihan ang isa sa pinakamalaki at tanyag na kapistahan sa Pilipinas, ang Pista ng Itim na Nazareno. Mahigit 400 taon nang ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na poong at ang estatwa nito ay inilalagay sa isang karwahe tuwing Enero, gamit ang makapal na lubid at ipinaparada sa mga kalye ng Quiapo ng mga debotong lalaki at babae. Tuwing ika-9 ng Enero, ipinagdiriwang ng mga deboto ang Pista ng Itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila. Dinudumog ng mga tao ang santong patron na si Nuestro Padre Nazareno na makikita sa loob mismo ng Quiapo Church. Ang mga Katoliko na nagmula sa buong Kamaynilaan ay sama-samang dumadayo sa Quiapo upang makakuha ng pagkakataong mahawakan ng imahe o di kaya ay magkamit ng isang milagro. Naghahagis din sila ng tuwalya sa mga lalaking nakabantay sa estatwa at hinihiling na ipunas ang kanila sa estatwa sa pag-asang madala nila ang milagro ng kanilang pag-uwi. Ilan sa mga tanyag na kilalang deboto ng Poong Nazareno ay sina Kabayan Noli de Castro, ang tanyag na basketball player na si Paul Alvarez. Si Maros Manabal from Arellano University, isang deboto ng Poong Nazareno, ang inyong reporter ng bayan. Grabe, no? Ang daming tao. So, nahihirapan sila. Makikita mo talaga yung kanilang faith to the Black Nazarene. Mga talagang mga Pilipino tao, matindi kumanampalataya. Isa rin itong pagpapakita ng pagpapasalamat para sa mga biyayang natanggap nila at paghingi rin ng tawad. Guys, di ba sa Manila City rin ito nangyari? Yup! Nagyapong. Oh, tamang-tama dahil may binisita kaming astig na lugar sa Manila. Ang kauna-unahang astig talaga to. Ang kauna-unahang metered parking system sa buong bansa ay formal nang binuksan sa Binondo, Manila. Yes! Ito lang naman ay tulad ng mga ginagamit sa bansang Europa at Amerika. Kaya mga kababayan, ito po ang Just check it! Hello guys, nandito ako ngayon sa may Binondo sa may Manila. Hindi para sa Chinese New Year kasi medyo next month pa yun. Pero para ipakita sa inyo kasama ng Manila Parking Management ang isang sobrang cool na bagay. Ito ang kauna-unahang metered parking dito sa bansa. It's like the ones that they use in Europe and in the States. Dito sobrang cool nito. Kaya let's check this out. We officially launched our party last January 4 with the presence of our City Mayor of Manila, Mayor Alfredo S. Lim.
Well, ang considering factor namin bakit dito initially nag-umpisa at in-introduce ang aming parking meter, it is because one of the factor is City of Manila, historically, the oldest city in the Philippines. Second, Binondo area is one of the busiest commercial and trading business center. So, ang pangatlo, ito po ang lugar busy sa traffic and hindi na na-organize ang parking system. Okay, Sir Freddy, you've talked about the parking, the metered parking. Now, can you show us how it is? Very simple application here. And the design parking slot number. So, one, nandito kayo, tap your park, and you're already in. So make sure that when you park out, you have to tap out again. Para mag-out po yun. Otherwise, yung load ko po, mapusin ang system. Second, mapablock po ang inyong park. You cannot use with other parking system. So, pag nag-blink na po siya, that means, nabayaran nyo na. Active po yung inyong parking slot. So, dapat mag-park po kayo. Wala pa ko na. Kahit po yun. Sorry ko, pero papalitan natin yan. Okay. It's very simple to use naman pala. It's very easy. So, ang pagtank mo is 1, 2, 3, 4. Kasi apat na 4. So, madali. Kasi ang parking slot po natin nasa gitna ng apat na slot. Okay, so kita ng dalawa. Ang capacity lang ng mga parking head apat po parking slot. Okay, so 1, 2, 3, 4. Very simple to use, guys. Gusto po namin makatulong sa city government, especially sa Manila po. With this Manila Parking Management, ang commitment po namin with the barangay level, up to the city government, ay yung mapanatili po ang ating lugar, especially doon sa mga hindi inaabot po ng mga street cleaner. We have our own personnel na maglilinis po dyan, mapanatili, malinis at maayos yung lugar na paparadahan ng ating road user at parking user. Pangalawa, meron po tayong mga marshals na mag-iikot. 24 hours po yun para ensure the security, including the community. Siyempre, with the aid of our CCTV camera, matutulungan po in terms of security sa community. Tapos, with respect to our friend from the Traffic Bureau, meron po kaming on-call mechanic to immediately give assistance motorist na nasiraan. Alam niyo naman po, pag nasiraan sa daan, magiging cause naman po ito ng traffic. So, we see to it na pwede natin mabigyan ng assistance po yun to all motorists. With social media po, we have our Facebook na po, Manila Parking Management. I-click nyo lang po at i-like lang po ang Manila Parking Management. And we have our satellite office po sa Orbis Tundo. Or, para po madali, pwede nyo pong kausapin ang aming mga parking attendant. Hello mga friends and followers! Meron na naman tayong bagong na-discover. We do hope that this meter parking system works para makatulong sa pag-decongest ng traffic at pag-solve ng parking problems dito sa Manila. Hindi lang siguro sa Manila, siguro kung magtuloy-tuloy pa to, sana lang sa buong country. For Just Check In, this has been X. And we're back here at iConnect. Dahil sa sunod-sunod ng pagdating ng mga kalamidad dito sa ating bansa, nakaisip ang ating pamahalaan ng isang paraan upang makapagbigay babala sa publiko. Ito po ay ang Nationwide Operational Assessment of Hazards o mas kilala bilang Project NOAA. Ang nasabing proyekto ay gumagana sa pamamagitan ng internet at ngayon daw ay isa na rin itong bagong app Na siya. At upang mas may paliwanag ito, narito sina Bebsher Salvio at Mark Cabia mula sa Department of Science and Technology, Project NOAA. Welcome to the show, guys. Welcome, guys. Salamat po. Good evening. Good evening. Good evening po. Okay, so Welcome dito sa iConnect.
Okay, let's start. Ano ba itong Project NOAA? Bale, itong Project NOAA kasi is isang initiative ng government natin is para mag-mitigate ng mga disasters na nangyari sa bansa natin. Kung maalala nyo po, bale nung 2010, yung Ondoy, saka yung last year lang, yung Sendong, bale maraming lives ang nawala, maraming billions of pesos yung na-lost ng iba't ibang mga businesses at yung government na rin. So parang bali nag-propose si President Aquino na magkaroon tayo ng parang nationwide na initiative para sa isang disaster prevention and mitigation na program. So bali yun, dahil doon nagkaroon tayo ngayon ng Project NOAA, which is sabi yung nationwide operational assessment of hazards. Bali, meron pong 3 parts po ito na parang pinaka-priority. One, magkaroon tayo ng parang 6 hour na advance time sa warnings. Kunwari may mga parating mga floods or kung may bagyo. Tapos, magkaroon tayo ng updated na mga geological hazards map. Bali, yung mga maps na to kasi magsasabi kung saan ba yung mga areas sa Pilipinas na maaring matamaan or maaring yung medyo hazardous pagtayuan ng business or ng bahay, pwede natin maging reference ng government at mga businesses sa Pilipinas. Tapos, magkakaroon tayo rin ng yung mga ating mga water gauge, mga na water gauges, mga stream gauges. Bali, nagme-measure to ng mga water levels ng ating mga rivers, mga lakes, para malaman kung may disaster bang parating. Makikita natin agad kung tipong tumaas ba tong mga levels na to or bumaba. So basta 6 hours ahead of time yung Yes, to warn people. To warn people. So mas mababawasan nga yung loss of life and also yung destruction of of properties. Paano siya nag-work though? How do you get to do all those 3? Paano yung technology nyo or yung system nyo, paano to? For example, yung rain gauges natin, kasi may tatlong sensors ang i-deploy. Rain gauges, weather sensor, and string gauges. So yung tatlo na yun nagre-rely sa text messages. So bale mayroong automated doon every 10 minutes. So yung sensor sinusukat kung ano man yung dapat yung sukatin. Kung rain sensor, so susukatin kung gaano kadaming ulan na, and then sukat nila yon. So tapos nagte-text sa server namin. Tapos sa server namin doon ina-analyze yung data, and then doon ipapakita sa website namin. Galing. So talagang automated lahat. So basically from the actual yung measuring devices mo, doon nagte-text yan automatic na to po the yun. server, and then yung server, so papadala niya ngayon sa app. Sa app, hindi pa sa website. Hindi pa muna sa app. Parang meron pa isa pang uling server na kung saan i-analyze yung data na yun. Dahil sobrang dami nun. So, meron tayong 1,000, kahit ngayon ay 1,400 na sensors. And then, yung 1,400 na yun, every 10 minutes, nagte-text. So, ang dami nun. So, kailangan mo nang i-analyze yun bago iba to sa... Pero automated na rin yung pag-analyze na or manual kayo pa rin gumagawa? Hindi po. Automated na rin po. So, Ginawa na rin. marami talagang nangyayari sa likod para makuha yung data na yun. Okay, so this is under DOST. Apo. This is a DOST project. So, mayroon bang ibang mga government agencies na tumutulong? Meron po, marami rin po. Bale, under sa DOST, meron din yung ASTI. Yung sa STII, yung parang information agency sa DOST, yung Pag-asa. Tapos kung iba man, yung mga DENR, yung MMDA, meron silang involvement. Tapos, maliban doon, meron yung hindi lang po government, meron din po mga ibang companies rin po, private companies. Isang halimbawa po yung sa Smart. So, nagpo-provide din po sila sa amin ng parang technologies para dun sa... For your communications, no? Apo, kasi syempre po text po yung ginagamit. Galing. Okay, so at least, Mel, well, for example, last year, nakatulong ba to? Kasi ang daming bagyo last year, di ba? Paano siya nakatulong last year? Opo, So, noong 2010 po, kung maalala natin yung bagyong Sendong, parang winash-out yung Cagayan de Oro, di ba po? 2011. Last year, yeah. Last year, yung 2010 ba po yan. So, nangyari uli siya nung mga December uli, yung bagyong, Pablo naman sa So, before yung bagyo mangyari,
Meeting po namin yung mga taga Cagayan de Oro para kung paano gamitin yung website namin at saka yung app namin. So nung nakaraang bagyo, sobrang lakas ng bagyo, bali zero casualty po nangyari sa kanila. Very nice. So it actually really works. That's very good. Pero hindi lang po yun yung makikita nyo later on. Magkakaroon din po ng mga earthquakes, data, sa mga volcanoes, ganun din po. Oo nga, kasi naman with these typhoons and the storms, Madalas kasi sa Philippines yun. have been really plaguing us. Yung application na to, yung NOAA, it's good for Android and iOS. Android and iOS po. Okay, bakit kailangan explain mo na yung kalagan nito? Okay, kasi yung naisip namin nung una, syempre nung una kasi website lang. Pero naisip namin kailangan natin ma-distribute rin yung as much possible yung information sa pinakamaraming tao na possible. So since ngayon, uso ngayon ng mga mobile apps at mga yung mga smartphones, so naisipan namin na mag-develop rin for Android and for iOS. So far, yung po ngayon ng mga tao na ma-access nila yung sa Android. Yung iOS po, currently po ang development, pero i-release rin po siya. So for Android pa lang muna ito available? Android lang po. Pero soon, magkakaroon na sila sa mga iOS devices. I have a question, paano yung mga Symbian? Sige, check rin po namin. Kasi balak rin namin, hindi lang po yung dalawang yon. So, pwede po as much as possible lahat. Pati yung Windows Phone, mga Symbian, mga BlackBerry. Alright. Meron din kayo mga social media accounts, definitely. You use social media. Yes. Yung official, yung sa Facebook mo namin, subscribe na lang po sila kay Dr. Mahar Lagmay. Siya po yung nagre-release talaga ng data ng kung ano man What's his name, sir? Ano yung Facebook page? Hindi po Facebook page, official account po. account. Kay Dr. Lagmay po. Mahar Lagmay. Alfredo Mahar Lagmay. So that's M-A-J-A-R. M-A-H. Okay. Siya po yung director ng project. Okay. So Dr. Alfredo Mahar Lagmay, the director of Project NOAA. Apo. Follow nyo na lang. Subscribe to his updates on Facebook. And then, you have... Sa Twitter naman po, yung account ng Project NOAA ay yung nababaha.com po. So, Nababaha.com. Ang nababaha or nababaha? Nababaha.com. Galing. Nakakatawa, no? Paano kung hindi lang nababa? Paano kung na-earthquake? Papalitan mo ba yung Twitter handle? Baka magdadagdag na lang. Kasi Naaalog. Nababaha at naaalog. But you know what, guys? That's ang galing talaga ng Project NOAA. Very First step useful. na us to improving the system here pagdating sa mga calamities na kawawa yung mga tao sa mga last na bagyo. Yun nga po. Kasi yung alam po natin, Pilipinas po, masyado pong maraming disasters na nangyari. Ang importante po kasi dito sa Project NOAA, it's a local national initiative. Yes. So parang importante po na ma-emphasize ko po yung local, ma-emphasize po namin yung local kasi alangan po natin, hintayin pa natin yung help yung sa ibang bansa na tulungan pa tayo. Alam naman po natin, marunong naman po mga Pilipino, magaling naman po mag-understand at yung bayanihan spirit natin, tulungan na po natin yung sarili natin. Thank you. Galing na Pinoy inspire. support Pinoy. Preventive dapat tayo. Preventive po tayo. Yes. Thanks a lot, guys. Thank you for being here. Mark, thank you. Yes. So, yan guys. Follow them on Twitter, ang nababaha. Nababaha lang. At nababaha. At nababaha. Yeah. And then the Facebook account of Dr. Lagmay. Subscribe to that para meron kayo ng updates for the weather. And get the app. Yeah, and get the app on your Android and soon on your iOS and hopefully sa Symbian din. So guys, sana meron kayo natutunan. This is a very useful app. So, Galing. Nice initiative. Very nice. Ayan mga friends and followers, pati disaster management programs ng ating gobyerno nasa internet na, may app pa! Yan ang astig. Dahil dito, lahat ng Pilipino ay may alam at updated. At syempre, para sa disgrasya at sakuna sa panahon ng kalamidad. Kaya sa lahat ng mga bumubuo ng Project NOAA, saludo po ang iConnect sa inyo. Keep up the good work po mga ma'am at sir. Yeah! Yan mga kaibigan, magsama-sama na tayo para mas maging ligtas ang buong bayan. At para maging updated, buksan lamang ang aming website na www.iconnect.ptv.ph. Yes, please also do like us on Facebook. It's facebook.com/ptviConnect and follow us on Twitter if you haven't yet.
twitter.com/ptv-iconnect. Ayan mga kababayan, maraming salamat po at ginagawa niyo pong habit ang panonood ng iConnect tuwing Lunes ng gabi. Pero bago tayo magpaalam, may isa tayong kaibigan na humahabol para i-share sa atin kung ano ba ang kahulugan ng Christmas para sa kanya. Let's all watch this. Hello there guys and gals, I'm Rika from Pasig. First of all, I wanna greet you a Merry Christmas. Well, paano ko nga ba celebrate ang Christmas ko this year? I know I'm not capable of doing big things like influential people can. This time, I just wanna be a blessing to other people. I want many people to smile because of me. Simple, pero at my age, yun lang po yung makakaya ko. But I think simple things like that still matter. We can always pray for other people's happiness, health, and recovery, especially sa mga nasalanta po ng Bagyong Pablo. Alam ko po na ang Paskong ito ay hindi magiging masyadong masaya dahil nga sa tragedy na naranasan nila. Pero believe me po, God is always with us. Sana po mahanap po natin sa ating mga puso ang pagmamahal na patuloy po ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Alam ko po na ang dasal ang isa sa pinaka-powerful na bagay sa mundo. Ipagdasal po natin ang kasayahan ng iba. Yung feeling na makakapagpangiti po tayo ng tao, hindi lang po sila ang papaligaya natin. Yung mga sarili natin, mapapaligaya rin po natin. Di ba po how fulfilling, how overwhelming na mag-celebrate po tayo ng Pasko na nakakapagpangiti, nakakapagpasaya po tayo ng ibang tao. I wish na sa video ko po ito may mga napangiti po ako at may mga nahawakan po akong puso. Alam ko po na hindi ko mapapantayan yung happiness na naidudulot ng PTV iConnect sa lahat ng viewers nila every episode. And I'm so thankful and grateful that I had the opportunity to make this video. Sana din po makita ko in person yung mga host ng PTV iConnect. And that will be the greatest gift I'll receive this Christmas. Again, Merry Christmas to all of us. Huwag po tayong magdalawang isip na ibigay yung mga pinakasimpleng bagay na maibibigay po natin sa iba. Always remember, it's the thought that counts. Give love on Christmas Day. Love, love. The man on the street and a couple upstairs all need to know. Maraming salamat sa iyong ipinadalang video. Ayan, siksik na naman tayo sa mga trending na balita. Naghuhumata tayo sa mga latest post at status at sigurado like na like ninyo ito. Dahil sa isang pindot mo lang, siguradong Konektado ka! At kayo po ang tunay na bida dito. Ako po si Paolo Soler. Mga fans and followers, stay updated all the time. Ako po si X. mga kababayan, sa Pilipinas para sa ating lahat. Ako naman po si Abra at ito ang iConnect!